Sa ibabaw ng gumugulong na burol ng Pransya, napadpad kami sa isang kaakit-akit at makasaysayang bukirin na tila iniwan na. Pagpasok namin, namangha kami na mukhang iniwan ito mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Parang bawat gamit sa bahay ay mula sa iba't ibang panahon. Ang bukiring ito ay isang tunay na hiyas ng arkitekturang rural ng Pransya noong ika-18 siglo. Ang mga bato nitong pader, rustic na kahoy na biga at klasikong disenyo ay sumasalamin sa dating ganda at galing sa paggawa. Ang pamilya Beloa, na kilala sa kanilang kasipagan at simpleng kaligayahan, ay minahal ang bukiring ito, namuhay ng tradisyonal na pamumuhay na sumusunod sa ritmo ng kalikasan at pagbabago ng mga panahon. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan namin na ang lugar na ito ay inabandona na simula pa noong 2008. Si Allen, ang dating may-ari, ay umiiwas sa makabagong teknolohiya. Pagkaalis ng mga anak niya at pagpanaw ng asawa, namuhay siyang mag-isa maliban sa paminsang pagdalaw ng mga apo. Ngunit isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng bukirin ang naganap ng pumanaw si Allen. Laking gulat ng lahat ng mapunta kay Hakis, isang kamag-anak ang kanyang malaking kayamanan. Hindi nagpakita ng malasakit si Hakis sa tiyuhin, kaya nagalit ang mga tunay na tagapagmana. Nawala rin sa misteryosong paraan ang testamento, kaya wala silang natanggap. Upang iwasan ang legal na laban, tumakas si Hakis dala ang mana at iniwan ang bukirin. Tunay na kakaiba ang lugar na ito. Nagbibigay ng pagkakataong bumalik sa nakaraan at maranasan kung paano ang buhay at pamumuno sa Pransya 1 siglo na ang nakalipas. Samahan kami sa pagsuri ng kasaysayan at lihim ng pambihirang bukiring ito at sa mga kwento ng pagtataksil, misteryo at pag-abandona sa natatanging lupang ito. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie at si Ginoong Danny ang nasa likod ng kamera. Kamusta? Kamusta sa inyong lahat? At narito na naman tayo ngayon sa bansang Pransya. Tingnan ninyo ang abandonadong lugar na katabi natin ngayon. Mukhang inabandona na ang lugar na ito ng kalahating siglo. Pero sa totoo lang, simula lang noong 2008 ito inabandona. Sobrang nagulat ako doon. Excited akong ipasok kayo sa bahay na ito at ibahagi ang buhay ng pamilyang dating nakatira rito. Titignan natin ang mga bukirin at gumugulong na burol sa kanayunan ng Pransya. Dating buhay nila ito, may mga bukirin sila kung saan nag-aalaga sila ng hayop. At sa tingin namin, baka gumawa rin sila ng alak noon, pero hindi kami sigurado doon. Tara, pumasok tayo. Simulan natin ang paglibot sa kanilang abandonadong bahay. Lahat ay bukas, lahat ay nagkakabagsak-bagsak na, pati mga pinto hindi na dumudulas o nabubuksan. Oh, makakadaan ka dyan. Grabe, buong kisame talaga bumagsak dito sa kwarto na to. Hindi kayo maniniwala, ito dati ang kusina ng bahay na to. Kaya nga sabi ko, parang iniwan na ito ng kalahating siglo, halos naging guho na. May mga kamangha-manghang kwarto pa doon, makikita mo pa nga sa may fireplace. Nakatayo pa rin ang mga kaldero at kawali, nakasabit pa rin sa gilid ang mga gamit sa kusina doon. Medyo espesyal ito at ito ang hapagkainan sa ilalim ng lahat ng guho na ito kung saan sabay-sabay kumakain ang pamilya dati. Wow, sa tingin ko medyo delikado ito. Gusto mo bang buksan ko ang ref? Ibig kong sabihin, Hindi ko alam kung magandang ideya yon, pero sa tingin ko hindi. kumpleto ang pagkaing inihanda dyan. Nakakadiri yan. Nasilip na namin ang loob ng bahay. May ilang naiwan na gamit gaya nito. Sige,
Ang gusto kong sabihin ay halos walang natirang teknolohiya sa loob ng bahay na ito. Pero may mga telebisyon sa kusina, halimbawa, may Philips dito. Pero mas interesante itong litrato na nakapatong sa ibabaw nito. Larawan ito ng mga dating nakatira rito na naghahapunan sa kwartong ito. At nandoon pa rin ang radyo. Mag-ingat ka. Gusto mo pa bang magpatuloy? Oo, mauna ka. Pakiusap, mag-ingat kayo habang umiikot tayo sa bahay na to dahil sobrang delikado. Wow. Oh, mag-ingat ka. Heto na tayo sa pasilyo ng lugar. Lahat ay literal na bumabagsak, nabibitak, bumabagsak at nabubuo ng amag gaya ng nakikita mo. Oo, sobrang nakakadirito at talagang wasak na wasak na. May kwarto pa nga sa loob ng kwartong ito dito. Grabe, ito yung entrance hall kung saan pumapasok ang mga tao sa bahay. O Danny, tingnan mo to. May sulat pa nga na nakahiga dito sa ilalim ng mga guho na nagsasabing ang A mula sa ale at balon, pangalan ng taong ito. Gusto kong silipin sandali doon kasama ka. Sa tingin ko, mauuna ka muna. Hindi tayo lalayo doon kasi yung bahagi ng bahay na yon ay tuluyang gumuho. Kita mo naman, ito yung hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Nako! Talagang andito na yung bubong. Yung bubong nandyan, andito na yung bubong, literal. Diyos ko, nakikita ko na. Oo, grabe talaga yan, oo. At yung hagdanan paakyat sa ikalawang palapag, pero hindi na posible yon ngayon. Imposible, hindi ka na talaga makakaakyat pa dito. Nakakalat na lang lahat ng tile ng bubong dito. Oo. Grabe, nakakabaliw ng mga bagay. Sige. Oo, papakawala na kita. Mag-ingat, may mga timba sa sahig. Sandali, merong isang bagay dito. Oo, maliit na food pantry gaya ng nakikita mo. Silipin mo doon. Wow! May mga garapon, pagkain, at kung ano-ano pa. Medyo interesante. Sige, pero ngayon gusto kong ipakita sa iyo ang kwartong ito at ang bahay dito. Ito ang naging silid kainan ng lugar, isang espesyal at nananatiling maayos na kwarto dito sa lugar na ito. Oo, napreserba. Hindi ko dapat ginamit ang salitang yon. Sa loob ng bahay na ito, sa tingin ko, yung chandelier ay literal na nakasabit na lang sa kisame doon na may isa na lang na ilaw na natitira. Sa tingin ko, isa yon sa mga parang gulong, di ba? Na maraming ilaw sa ilalim. Oo, malamang. Oo. At kahit yung kisame doon, makikita mo na itong kwarto na to o itong kisame na to ay babagsak na rin siguro sa lalong madaling panahon. Ang hapagkainan na dating pinagsasaluhan ng pamilya. Mukhang dito talaga sila huling naghapunan tapos iniwan na lang lahat ng gamit. Mga espesyal na tinidor, tingnan mo yan. Yung ibabaw gawa sa kahoy. Sa tingin ko, pwede mo bang tingnan kasi wala kang suot na guwantes? Hindi, plastic yan. Hindi, plastic. Fantastic! Ano yon? Oo, larawan ng pamilya. Wala tayong alam tungkol sa laki ng pamilyang dating nakatira dito. Pero base sa mga tirahan sa Pransya noong panahon na yon, malamang ay medyo malaki ang pamilyang yon. Danny, alam ko na isa ito sa mga paborito mong piraso sa bahay at pakiusap, ipakita mo ito. Siguradong sigurado. Sa mga nakikita ko sa bahay, ito ang pangalawa sa pinakapaborito kong bagay. Hindi pa ako nakakita ng cabinet na ganito kahit sa isang chateau or manor. Wala talaga. Ang cabinet na ito ay maraming masaselang disenyo. At kung titingnan mo, merong isang ginoo na tumutugtog ng plauta at napakadetalyado nito. Pati yung aso dito. Wow! At itong lalaki na may kuneho. And kung paano tumatagal ang cabinet na ito na may kahanga-hangang estatwa dito ng isang lalaki at doon naman ng isang babae. Parehong magsasaka at dito sa ibaba, mas marami pa tayong gamit ng magsasaka. Napakadetalyado ng cabinet na ito. Pwede kang magtagal ng ilang minuto kakakwento tungkol sa cabinet na ito. Talagang napakaganda nito. Napakaganda ng mga detalye niyan. Oh, gusto ko yan. Para itong mga haligi Oh, ng cabinet. Parang hindi ko pa rin nakita yan dati. Mukhang marupok din ito rito.
Parang kahoy na babaluktot kapag hinawakan. Sobrang nakakabaliw yon. At mula rito, masasabi nating sigurado na may mga magsasaka na nagtatrabaho sa mga bukid. Tiyak ito. Ang mga cabinet na ito siguro ay mura noon o hindi naman sobrang mura pero hindi rin sobrang mahal. Kung hindi, hindi ito kayang bilhin ng mga tao. Mahal ito lalo na ang maukit. Kaya ginastos nila ang buong yaman nila dito. Ibig kong sabihin, hindi ko masasabi na yaman, pero oo, Pati mga bala ng shotgun mula sa pangangaso ay nandito pa rin. Formula ng rose syrup na ganyan. Wow! At nakita ko rin na may built-in na cabinet dito sa side na to. Tingnan mo. Oo, magulo sa loob, pero pansin mong may built-in na cabinet lagi sa mga lugar sa Pransya. Maraming gamit sa loob nito. sige. Lahat ng bintana dito ay bukas lang ng ganyan, kahit ano pwedeng pumasok sa loob. May mga halaman pa rito sa tabi ng kalsada. Huwag mo nang ipakita ng malapitan, hindi magandang ideya. Kita mo, marami tayo dito. Para kay Lynn. Ay, grabe. Ang galing nun, Danny. May ideya ka ba kung ano ang nasa loob niyan? Wala. Mga litrato. Oo, bungkos na mga yon. Ang gaganda nila, mga lumang larawan tulad ng nakikita mo. Wow, nakikita mo sila sa kamera. Oo. Ay grabe, ang galing ng dalagang yan na dating nakatira dito. Dito, siguro nagtatrabaho sila sa bukid. Ang mga bata sa silid-aralan. Kung paano sila manamit nun. Oo, lahat ay ang babait, parang ang gaganda ng bihis papasok sa paaralan. Oh, tapos dito nag-swimming sila. Tingnan mo, lahat naka-swimming suit. Nagtatrabaho sa bukid gaya ng inaasahan natin. Sa loob ng bahay na ito, ang dami pang naiwan na mga larawan at lahat sila ay mukhang lumana. Malamang ito na lahat ng mga bata at may nakikita akong isang babae na nakaupo sa gitna, isang mas matandang ginang. Ito na lahat ng mga bata na sila lang. Hindi ko sila ipapakita, pero ako. O aso. Oh, grabe. Magandang aso. Ay, napakagandang larawan niyan, Danny. Tingnan mo yung upuan ng bata na nakikita natin sa larawan. Yung batang nakaupo doon. May petsa ba ako doon? Wow, 43. 1,943. Hindi ka panipaniwala. Gusto ko lang ipakita pa ito. Magkakasama ang pamilya. At pati ang aso gagawin din. Wow, ipapakita ko rin ito sa'yo. Sandali, kukunin ko muna. Tapos meron tayong larawan ng isang bata na talagang nakabihis ng buo. Kunin ko lang ang mga ito. Sige, naririnig ko na ang kulog. Oh. At sa tingin ko, umuulan na rin. Uulan na maya-maya, oo. At kapag umulan, sa tingin ko ayaw mong nasa loob ka ng bahay na to. Hindi talaga. Kaya gagawin natin ang video na ito. Tingnan din natin ang cabinet dito, Danny. Tingnan mo yan. Nandiyan pa rin lahat ng alak sa loob niyan. Grabe yan. Tingnan natin kung anong meron tayo dito sa ibaba. Uy, grabe. Hindi ko inasahan yon. Basement ba yan? Oo, tingin ko papunta yan sa basement. Gusto mo bang silipin? Oo. Grabe, ang galing niyan. Ay, may nakita akong palaka doon sa baba. Ano yon? May palaka sa silong, kakapasok lang sa ilalim ng bato. Sige, mag-ingat ka. Mukhang papasok tayo sa parang dungeon dito. Oo nga, ayun ang palaka. Kita mo yung palaka. Para sa akin, di mo makikita sa camera. Ay, pumasok lang siya sa pader. Wow, ang daming bote na nakakalat dito sa sahig. Oh, ito ang wine cellar. Danny. Tingnan mo yon. Halika, tingnan mo rito. May naiwan ditong mga bariles. Dito nila iniimbak lahat ng alak. Oo, at doon,
Daan-daang bote ng walang lamang alak. Wala na ba itong laman? Oo, nagkakahiwa-hiwalay sila kapag hinawakan. Hindi ko gusto ito. Bakit ayaw mo nito? Oo, sobra na ito. Parang pakiramdam ko babagsak na yung bahay sa atin. Oo, Ayoko dito. nandyan lahat ng pagkain na niluto nila sa maraming taon. Sa tingin mo, pwede pa bang kainin yon? Siyempre, hindi na. Sige. Ang astig na makakita ng kumpletong basement, kumpletong wine cellar sa ilalim ng bahay na to. Oo, hindi ako makatayo dito. Akala ko hindi ko kaya, pero kaya ko pala. Sige, akyat na tayo ulit. Ang astig nun. Minsan ko lang nakita yon dati sa Pransya, kung saan ang wine cellar ay literal na nasa loob ng kainan. Ilalagay ko ang video link dito sa taas. Astig din yung video na yon. Pero napaka-unique talaga ng ganyang French na katangian na hindi mo makikita sa ibang bansa. Ano pa ba ang gusto naming ipakita, si Danny? Oh, siguro. Hindi. Gusto kong makita dito sa hapagkainan ang ilang bagay. Nandito pa rin ang mga magasin na ito. Mukhang napakaluma na ng mga magasin. Galing ito sa San Francisco. Yan ba ay laban ng Nazi? Wow! May simbolo ng Nazi. Swastika. Doon, may kinalaman ito sa ikalawang digmaang pandaigdig. Oo, mahigit 70 taon na ang mga magasin na ito. Wala kang naging date? Sinusuri ko, pero di ko makita ang petsa. Ika-7 ng Disyembre, 1939. Oo, galing sila sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nandito pa rin sa loob ng lugar na ito, pati ang hapagkainan, nandoon pa rin ang bote. Sa tingin ko itong bola, oo. Itong bote ay may takip pa rin. May laman pang likido sa loob. Sabi dito, 1,870 ang nakalagay doon. Malamang hindi tama iyon. Malamang hindi. Wow. Dito sa kaliwa mo, Danny, may isang vault at sa ibabaw ng vault ay may mga tropeyo. Tingnan natin kung ano ang nandyan. Para sa pagkanta ang tropeyo. Hindi ko sure para saan ang iba. Parang para negosyo o agrikultura. Ito, mayroon silang ilang tropeyo dito sa itaas. At mayroon ding magagandang larawan nila dito ng mga bukirin at ng pamilya. Mayroong malaking vault na punong-puno. Siguro nandyan pa lahat ng mga dokumento nila mula sa negosyo. Wow! Oh, hindi na ito nagsasara. Tingnan naman natin sa kabila ng kwarto. Oo, bumabagsak na ang kwarto dyan, kaya mag-ingat ka. Alam na natin na may basement sa ilalim, kaya siguradong ayaw mong mahulog. Isa pang kabinet dito sa gilid, Ang cabinet na ito ay royal. Royal Noble. May dalawang escudo, is dito at isa dito, at may escudo rin sa labas ng bahay. Oo, nakita ko yon. Kaya malamang sila ay mula sa isang marangal na pamilya or kung ano man, kasi kadalasan wala namang ganitong mga simbolo ang mga tao. Habang pinagmamasdan ko ang bahay na ito, lalo kong naiisip na mayayaman ang nakatira rito. O halatang halata sa cabinet na yan. Pati na rin yung isa pang kabinet. Wow, wala masyadong laman dito sa baba. Ilang metal na bagay, tapos may isa pang larawan na halos wala nang natira. Parang wala na talagang makikita dito. Gusto ko yung orasan doon sa taas. Ang ganda nun, napakagandang piraso. Tingnan din natin yung fireplace. Yung fireplace na dati nagpapainit sa kwartong ito, yung ceramic na kalan sa ilalim niyan. Maganda pa rin talaga ito. Gusto ko yung mga lalagyan ng kandila natin. Espesyal din talaga ang platitong ito. Pakiramdam ni Danny mas malinis siya kaysa sa bahay. Parang napakalinis ng platitong ito. Walang nakalagay sa likod, malamang peke, pero maganda ang itsura. Hindi ito dapat nandito. Wow! Patunay lang ito na magiging interesting ang bahay na to.
Ay, di na dumudulas ang pinto. Tara, sa susunod na kwarto naman. Dalawang built-in na cabinet sa hallway, tig-isa sa bawat gilid. Pasensya na, mahirap ipakita sa camera. O, Kung kailangan kong pumunta dito, oo, ano to? pumunta ka malapit sa parehong kwarto gaya ng imbakan ng gamit. Ano to? Tapiserya ba? Hindi, oo. Pansin mo, hinahati nito ang kwarto. Reyna O. Kawili-wili, napaka-Frances ng disenyo. Sige. Tingnan natin ang susunod na kwarto ng bahay dito. At sa tingin ko ito, oo, medyo kawili-wili. Anong palagay mo? Maaaring ito nga ba? Danny, ang sala syempre hahalatang halata naman. Oo, pero para sa akin, mukhang kakaiba ito. Katulad ng may stroller dito, oo. Tapos yung telebisyon na nakatayo sa kanto doon. Talagang kakaiba ang ayos nito. Napaka-unique ng stroller na ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. O, mukhang kakaiba talaga. Mukhang sobrang tanda na nito. Hindi ko masasabi na luma. Parang pakiramdam ko ay parang kahon ng militar ito, kahit papaano. Oo, tama, pangit. May isip mo bang maglakad sa kalsada na dala-dala yan? Ay nako, parang ang pangit pakinggan. Sa tingin ko, hindi ko talaga gusto yan. Sa sulok ng kwarto, may lumang telebisyon na nakatayo. Di ko alam kung anong brand. May brand ba talaga yan? Kailangan ba talaga? Sa tingin ko, nawala na yung brand. Ewan ko sa pagdaan ng mga taon. Dumaan na rin sa mas magagandang araw ang painting na ito. Talagang natutumba na ito. And now, Oh, hindi pwede ba? Ito ang paboritong bagay sa bahay na ito. ay nako. Kailangan kong pumunta sa may ilaw para maipakita ito. Oh, syempre, dalhin mo na. Pwede ba kitang tulungan? Sa kahit anong paraan? Sa tingin ko kaya ko naman. Guys, ito, sa tingin ko naipakita ko na ito sa isang naunang video, mga 3D na larawan. Oh, Nasa papel sila sa Espanya. ilalagay ko ang link ng video dito sa taas. Ang mga ito ay nasa salamin. Ay, grabe. Ay, hindi mo yan makikita. Sige, subukan natin ng ganito. Tingnan natin kung may makikita tayo sa camera. Ay, grabe. Wow, itong litrato na to ay 102 taon na. Saan mo nakita yon? Hulyo 21. Grabe, ang wild naman yan. Sobrang luma na ng litrato na to. Sana maipakita ko sa iyo ng maayos. May hawak kang isang bagay sa kamay mo na 100 taon na ang tanda. Danny O, Hindi ba't nakakabaliw yon? alam ko na noon pa lang sa uri ng larawan. Ay, hindi. Medyo amen yan, naiintindihan ko. Oo, ingat ka talaga kasi pwedeng mabali sila sa gitna. Marami ng larawan dito. Gusto mo pa bang magpakita ng isa? Oh, syempre. Oh, ito ang isang litrato ng batang nakita natin. Ito rin ay mula noong 1921. Malamang lahat sila ay ganon? Oo, itong mga taong ito, pumanaw na sila, wala na sila. Oo, sigurado. Ang wow, lahat ng iyan ay nananatili pa rin sa loob ng bahay na ito. Grabe yon, Danny. Kailangan mong mag-ingat talaga sa pagbalik nito. Oo, literal na buhay ito sa loob ng kahon dito kasi malamang ito lang ang mga litrato na nagawa nila. Pakiusap, mag-ingat ka. Ibalik na natin yan doon. At hindi dapat nandito yan sa abandonadong bahay na to. Kasi tingnan mo sa likod, yung pader halos bumagsak na sa ibabaw nito. Hindi na magtatagal ang kwartong ito. Napakagandang silid-aklatan dito. Punong-puno pa rin ng magagandang libro. Napakatatanda rin ng mga ito. 1,900, 11. 1,900 at 10. 1,900. Higit 100 taon na ang mga librong ito. Alam mo bang baligtad ang libro, di ba? Oo, kitang hindi ito. 1,100 at 61. Sige. Hindi na isulat ko na. Ano? Basahin ito ng baliktad? Oh, yun nga yun. Sira. Nabali ang Ingles mo? Tingnan mo ito. Napakatatandang mga libro dito sa itaas. Alam mo ba kung ano yung aparato na yon sa itaas? Radyo yan. Hindi nga mukhang radyo. Sa tingin ko, ang Oriza Radio ay amplifier. Hindi ka pa nakakakita ng ganun dati?
Sa sulok ng kwarto, may desk na nakaset up kung saan isa sa pamilya ang gumagawa ng accounting at trabaho. May larawan pa nga na nakapatong dito. Isa ito sa mga iyon. Ay wow! Siguro mga 100 taon na rin ang tanda ng larawang ito na nakapatong dito. Oo, walang nakasulat sa likod. Ang galing! Parang isang painting lang na nakatayo doon. Yan. Mag-ingat ka, huwag kang dumaan dyan. Pakiusap, lumabas ka na. Nararamdaman ko. Sige, labas ka na. Ang bagay ay bumabagsak dahil wala naman akong ipapakita sa inyo mga guys. Nabibitak na siya. Ako, huwag kang pumunta dyan, ipapakita ko mula rito. Alam mo kung ano to. Wala akong ideya. Pumunta ka rito at subukang tanggalin ito. Sasabihin ko lang sa'yo, mabigat ito. Oo nga, sobrang bigat nito. Bubuksan ko na ito. Hindi mo pwedeng buksan yan. Baterya lang yan. Baterya ba yan? Baterya yan? Makikita mo ba yan mula sa gilid? Oo, nakikita ko ang mga selula sa loob niyan. Baka isa yan sa unang nagawang baterya. Oo. Ano yung nasa gilid? Nasa gilid dito. 30 milliamperes. 30 milliamperes bro. Ngayon, mga 5,000 mAh na ang cellphone batteries. Kaya ang bateryang ito ay halos ika-isa lang ng sa cellphone pama natin. Oh. Hindi ko napansin yun. Pinakaastig na nakita ko, may nakasulat na 70 volts sa gilid. Oh, ngayon ko lang nalaman na baterya pala yan. Sabi ng tatak. PEEL. Oo nga. Wow. Ayos. Medyo nabigla ako doon. Ang galing nun. Oh, maganda rin ang upuan, no? Maganda ang upholstery ng upuan. Ngayon, dito sa gitna ng kwarto, nandito ang fireplace. Maganda at berdeng ceramic na fireplace. Sa ilalim nito, pati yung bellow ay nandyan pa rin. Gusto ko ito, pula ito, di ba? Oo. Ang pulang liham. Gumagana pa rin ito. Maganda ito. Ang mismong fireplace, kasama ang salamin sa itaas, ginintuan na salamin. May ilang palamuti pa rin sa ibabaw. Oo nga pala, may litrato rin tayo. Talagang luma na ang sukat. Oo. Ipakita natin ang bahaging ito ng kwarto. Sige, simulan sa piano sa sulok. Maganda pa ang kondisyon nito. Kita mo naman, parang gusto mo pa ring subukan dito. Gawa ito sa Paris ni Philippe Herters. Wow, ang ganda niyan. Oak wood ba yan o mahogany? Hindi, peke lang yan. Malamang larawan lang ng isang babae na nakatayo dyan sa ibabaw. Mas marami pa dito. Wow, tingnan mo yan. Maganda at luma ang larawan. Pwede ko bang ipakita ulit? Kasi nakafocus sa guwantes mo at hindi sa larawan? At pati na rin itong malaking sopa dito sa gitna ng kwarto. Dito dati umuupo ang pamilya tuwing gabi. Malamang nakikinig ng musika. Medyo espesyal ito. Hindi ko alam ang eksaktong gamit ng upuang ito, pero sigurado akong maganda at antigong piraso ito. Malapad ang upuan. At bumagsak ang buong pader dito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari dito. Mukhang may nabali o natanggal. Parang may mga built-in na kabinet kahit saan dito. Mukhang guhit ito ng isa sa mga bata, gaya ng nakikita mo. Wow! Mga dolphin, ang ganda naman, mukhang bago lang yan. At pagkatapos, isa pang maliit na kwarto sa bahay dito, ang kalan ay narito sa kanto. Ang ganda ng ayos. Maganda, Christina. Mukhang ito ang plansahan. Maaaring ito ang plansahan noon. Sa tingin mo, Oo, ang ibig kong sabihin ay yung kalan na pampainit ng plansa. hindi ko sa tingin. Takure sa ibabaw niyan. Pero gusto ko talaga yung kalan. Maganda siya.
May pangalan o tatak ba tayo dyan? Oo, tingin ko nandito. Isa lang pala ito. Ito na yon. Folder? Folder. Ayos ka na. Hindi ako marunong magbasa ng Frances. Ngayon ay ayos na. Pati ang maletang katabi nito. Medyo interesado ako doon sa upuan ng bata, yung mataas na upuan, at nakita lang natin yung bata na nakaupo doon sa mataas na upuan. Sa larawan, naaalala mo pa? Oo. Sa tingin ko, ito yata yung isa. Oo, malamang. Ang litrato ay mula 1,943 kung di ako nagkakamali. At kung ganoon, itong upuan na ito ay mga 80 taon na ang tanda. Pero mukhang kaparehong-kapareho ng upuan na inuupuan ng sanggol sa litrato na iyon. Gustong-gusto ko ang ilustrasyon na meron tayo dito. Maganda mula sa panahong iyon. Ang mga cabinet na ito ay ginawa ayon sa sukat para sa kwartong ito. May basement ba sa ilalim? Pakitingnan. Wala. Kaunting mga litrato lang. Oo, may ilan pa rin dito sa itaas. Kita mo ba yon kahit sa camera? Kung gagawin ko lang ito, baka hindi siya nakafocus. Parang mga batang naglalaro sa likod bahay. Oo, hindi siya nakafocus ng maayos. Pero ito... Ito ay salamin ulit. Oo. Bakit sila nagpiprint ng larawan sa salamin, Danny? Dahil ang unang mga larawan na lumabas ay nasa salamin. Pagkatapos, naimbento nila ang papel dahil mas mura ito. Hindi ko maintindihan bakit nila sinimulan sa salamin at metal. Yeah, They just decided to. Alam mo yon, kapag ang mga lugar ay pinakamatanda na, lagi mong makikita ang mga larawang nakapin sa salamin. Oo, sa tingin ko kasi parang ang salamin ay may taglay na mga mineral at kung ano-ano pa na pwede mong pasukan ng ilaw at mailagay ang isang imahe dito. Alam mo, Mga kemikal. samantalang ang papel hindi ganun kadali Kaya mas mahirap ang prosesong iyon na nangangailangan ng maraming teknolohiya para magawa. Oo, dahil eksakto doon sa bahagi ng paggawa ng papel. Ngayon madali na pero nung araw ay malamang hindi. naniniwala ako. Kaya, magandang piano mula sa Paris dito. Cravel, isang tatak na madalas nating makita. At lahat sila ay gawa sa Paris. Siyempre, napakapangit ng tunog. Kasuklam-suklam. Pero mahal ko pa rin ang piano na ito. Makikita mo pa dito sa ibaba ang takip. Wala na yung piraso sa harap at kita mo lahat ng snare sa likod. Ang ano? Ang mga snare ng piano. Ang mga snare. Oo, tingnan mo. Itong metal na pamalo at snare. Yan ang mga kwerdas, ang mga linya, ang mga string. Ganun ba ang tawag mo doon? Oo, yung mga snare na sinasabi mo, yun yung gumagawa ng tunog. Oo, hindi mo sila nakikita kasi nandito sila sa taas. Yun lang yung mga kwerdas. Ang astig makita ngayon. Ang astig makita kasi ngayon, makikita mo kung paano gumagana ang piano sa loob. Kahit, Oo, yun lang yung nasa kaliwa. Hindi ko alam kung para saan yun. Yung kanan ay para mapanatili ang chord, tulad ng kapag hinawakan mo ito. Alam ko na sira ito. pero, Halimbawa, kapag hinawakan mo ang susi, madalas hindi ito nananatili. ang tunog. At ang isa naman ay mananatili sa ganitong paraan. Oo, pwede mong pahabain ang nota. Para pahabain ang nota. Tama. Maganda, kahit sa kanto. Alam mo ba kung ano yon, Danny? Isa itong tabla. Oo, isa yan sa mga lumang tabla na minsan nating nakikita. Talagang maganda. Ang tawiran dito. At ilang iba pang bagay tulad ng, halimbawa, gusto ko itong bote ng grocery at ilang pang litrato. Ang pamilya. Wow. Oh, maganda ba talaga yan? Astig talaga ito. Ang astig nun. May ilang mga libro na nakapatong dito. Ito, mula pa noong 1841 at 41. Ano ba to? Astig ang kwartong to, may kakaibang mga bagay sa loob. Oo nga, lahat ng pinto rito ay kumakaskas sa sahig. Sige, aakyat tayo sa itaas gamit ang hagdanan sa likod ng pintong ito. Makikita natin ang itaas na palapag, pero mag-ingat tayo. Ay puno ito ng mga balahibo. May mga balahibo sa lahat ng dako. Sige, mukhang ayos pa naman ang bahaging ito. Oo, may kwarto tayo dito sa kaliwang bahagi. Kanang bahagi. Sa kanan,
May magandang at malinis na kama sa loob. Wow! Hindi akma gamitin ang pristine sa bahay na ito. Gusto ko kung paano ito nabubulok. Lahat ay nasa ayos, yun ang ibig mong sabihin. Oo, yun nga. Nandoon pa rin ang kama, ayos pa, pero maraming dumi ng ibon sa ibabaw gaya ng nakikita mo. Pero ang astig ng itsura dahil sa pintura sa likod at lahat, sa tingin ko, kakaiba talaga ang dating nito. Ang nightstand na malapit sa kama dito. Pati suklay at iba pang nandoon pa. Wow, ito ba ang pitaka nila? Wow, pati pitaka nila. Hindi ka panipaniwala. Pwede ko bang makita ang litrato sa likod nito? Oo nga, may malaking litrato pala sa likod nito. Hindi ko man lang napansin yon. Oh, may nakasabit dito sa gilid. Mukhang litrato pa ng kasal. Ang ganda niyan. At yung kama na may pulang kumot, ang ganda nun. Tapos sa harap, may malalaking maleta. Yan ay upuan na madalas nating makita sa Pransya. Napakakaraniwang disenyo ng mga Pranses na upuan. Karaniwan para sa silid tulugan. Oh, tama. Nandun pa rin ang takip at lahat. Oh. Larawan na pinirmahan ni George ng isang babae. Hindi yan larawan, di ba? Guhit yan. Kalahati yan, kalahati. Kaya ito ay litrato at ito naman ay guhit. Ah, talaga. Oh. Kaya ginagawa natin ito doon. Oh, kasi hindi ko alam. Oh. Iyan ang itsura niyan. Oo, para rin sa akin. Parang itong itaas na bahagi dito, siguradong mukhang larawan. Oo. Oh, pero itong ibaba ay siguradong guhit, hindi larawan. Oo, kakaiba talaga yan. At pagkatapos, yung fireplace sa ilalim niyan, fireplace ng salamin, maganda ang disenyo ng bulaklak doon. Yung wallpaper ay natatanggal talaga sa pader. Pati yung jacket ay nakasabit pa rin dito. Daddy, siguro kay Antoine yan, yung huling taong tumira dito. Wow, nandun pa rin ang mga pitzel ng tubig sa kabilang nightstand. Tingnan mo kung may iba pang mga kwarto dito sa itaas. Medyo curious talaga ako ngayon. Kung titingnan mo sa bintanang ito, Danny, makikita mo yung kamalig ng lugar na ito. Doon sa banda na iyon. Halos hindi na marating ngayon dahil sobrang dami na ng mga damo at halaman. Kung gusto mong marating iyon, magtatabas tayo ng mga damo ng kalahating oras. Mukhang hindi na talaga mararating. Oh, sige. Tingnan natin dito sa taas. Medyo walang laman ang kwartong ito. May ilang bagay pero hindi ganon karami. May nakikita ka bang larawan na nakahiga dito? Wala. Diyos ko, Danny. Nakita mo ba ito? Ano? Ulo ng hayop yan. Gawa sa hayop ang pitakang ito. Nakikita mo yan? Ito ang balat ng iba. Oo, nakakabahala talaga yan. Wow! Oh, nakakakilabot yan. May ilang bagay dito. Ang ulo ng tao at ilang mga larawan. Si Mason ba yan sa loob? Gusto ko yan. Hindi, mukhang masyadong bago. Ay, ang ganda ng pabalat na yan. Oo, nakuha agad ang attention ko. Oh. Sige, pero wala masyado. Hindi, parang bakanting kwarto lang, Tony. Nakasabit ang jacket sa pinto. Oh, dito sa bahay. Mas magulo na ngayon. Oh. Talagang nakatagilid na ito. Oh, wow. Walang kama sa kwartong ito. Nawala na ang kama, pero andoon pa rin ang kutsyon. Wow, nagbabalatan lahat ng pintura sa pader. May mga damit pa ba dito? Wala. Ah, oo. Meron pa nga tayong mga damit dito. Kumpleto tayo sa lahat ng gamit. Oh, magulo. Sobrang gulo.
4 na palamuti. Mga bulok na libro. Mukhang may mga laruan ng mga bata rito. Sige. Ito ay isang maliit na litrato lang dito. Oh, nakikita mo ang litrato. Oo, maganda ang litrato na yan. Wow, isa pa. Oo, meron pang isa dito. Hindi ba yun yung babae? Hindi ko alam pero sila rin yung mga babaeng nasa litrato sa ibaba. Ay wow, nakikita ko silang nagbabalikan sa bahay. May nagmadaling gumawa ng homework. Wow. Tingnan natin kung kaya pa natin ito. Kawili-wili. Wow, Denny. Ay grabe. Hindi, Diyos ko. Sige, tingnan ko muna kung merong kahit ano doon. Mas kaunti. Oh, Wala namang sahig dyan. Diyos ko, pwede na kayong magkomento na baliw siya. Sa tingin ko, hindi ko ito naipakita ng maayos. Walang sahig. literal na may butas papunta sa kwarto sa ibaba. Oo. Ay grabe, Diyos ko, Danny. Yan ang kwartong pinagbagsakan nila mula kusina. Tumingin ka doon. Oo, nakikita ko. May nakikita akong aparador sa bandang ito. Sa tingin ko, dapat nating tingnan iyon. May pinto sa bandang ito. Oo nga! Nakikita ko sa camera. Baka pwede mong itulak ng kaunti. Oh, Kaya ko. Walang problema. Sige. madali lang to. Oh. Mag-ingat ka. Oo. May kwarto dito, pero mag-ingat ka sa sahig at pati na rin sa kisame dahil sa tingin ko umuulan sa loob nito. Lahat ay bumabagsak. Grabe. Wow, ang astig ng kwartong to. Grabe. Parang buong natakban ng, ano to? Mga balahibo? Balahibo. Oh, parang mula yan sa loob ng unan o iba pa. Sa tingin ko, literal na ibon ito. Wow! Ang astig ng kwarto na to ah. Gusto ko yung sulok na yon, yung upuan at radyo. Malamang doon sila nakikinig ng musika. Ay naako. At sa ilalim ng mga natanggal na wallpaper, may maliit na florera, cute na florera na nakatayo lang doon. Ay wow, gusto ko tong patungan. Ha? Ang gaganda ng mga gamit dito. Oo, yan ang radyo. Oo, yan yung isang radyo na yon. Oh, gumagana pa rin pala. Pati yung dating may-ari na inukit na tubo rito, napakaganda talaga. Ang kama. Ipakita, pati na rin ang korona ng kama. Oo, ang korona ng kama ay parang maganda. Nandoon pa rin ang mga kumot. Bakit ko ilalagay ang maleta sa harap ng kama? Maganda naman tingnan. Pero siguro parang mga explorer or kung ano man, hindi ko alam. Pwede siguro may mata sa loob pero magaspang. Oo, wag na tayong dumaan sa side na yon pero makikita nyo naman. O normal ba yon? Hindi, normal lang. Oo, normal lang. Wala naman yon kinalaman. Oo, kalahati lang siguro. Pwede rin gamitin. Yung orasan na yon. Bawasan natin. Oo. Mahulog sa sahig. Wag pakiusap, wag mo akong takutin. Maganda naman yung orasan na yon. Oo, gusto ko talaga yon. Sige, sa tingin ko hindi tayo dapat magtagal dito sa kwarto. Hindi. Oh, yung mga piraso dito sa taas. Oh, pareho lang talaga. Beth. Sige, dahan-dahan nating iwanan ang kwarto na ito. Handa ka na ba? Bilisan mo na lang, wag nang dahan-dahan. Kapag masyado mong binagal, siguradong mahuhulog yan. Grabe, mula rito mas mukhang mas baliw si Levin. Parang, Bigyan mo pa ng ilang taon, Danny. Babagsak na ang bahay na to. bigyan mo pa ng ilang taon ang bahay na to. Lahat ay nadadala ng hangin. Sumasabay sa ihip ng hangin. Magkaroon lang ng bagyo, tiyak babagsak ang bahay na to. Oh, Siguradong, pwede kang sumama. Tingnan mo ang kwarto. Mukhang matibay at may isang kama lang. yung pader literal na natutupi. Oo, lahat ng bagay. Oo. May litrato, may isa pang litrato. Tingnan mo yan. Di ko alam ang nandyan, pero may isa pa tayong litrato. Puro litrato yata dito. Oo, nakakita ako ng isa. Oo, nakakita kami ng isa pa. Malabo ito. Oo. Wow, sige mag-ingat ka. Sige. Sa tingin ko, may bagay din sa likod ng pintong yon. Gusto mo bang gawin yon? Ikaw muna ang mauna? Oo. Gawin mo muna.
Oh, heto. Oh, nakita ko na. Pwede ba akong dumaan muna bago mabuksan yan? Oo, may hagdang paakyat pa sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung ligtas yun, pero dapat mo talagang tingnan. Nakakakita ako ng maraming ilaw. Oo nga, banal yan. Oo nga, yung bumagsak na bubong. Oh, syempre. Bumagsak ang kisame doon. Grabe, tingnan mo yan. Diyos ko. Hindi. Yung bubong may mga parang tore pa at lahat. Oo. Oh, nakikita ko yan. Oh, Baka nakita mo rin yon sa drone shots. naririnig mo ang kulog at ang bagyong paparating. Oo. Hindi tayo dapat magtagal dito. Hindi. Oo. Naririnig ko ang kulog sa likod ng mga kulog. Oh, Nandun pa rin ang kama sa likod sa ilalim. oh, Sige. oh. Kapag umulan, mababasa lahat at baka bumagsak pa to. Parang ngayong araw, ganun ang pakiramdam ko. Walang laman ito. Oh, Wala. Sa tingin ko, hindi na tayo dapat magtagal dito. hindi. Pero sobrang astig ko talaga habang dumadaan dito. Sa tingin ko, Oh, totoo. makita mo ang lugar na to at malaman ang kwento ng pagbagsak nito, siguradong magugulat ka. Sige, huwag tayong magtagal dito sa taas. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa panunood ng video natin ngayong linggo. Siguraduhin bisitahin si Danny sa likod ng kamera. Nasa description ang link niya dahil nilagay niya sa panganib ang buhay niya kasama ko. Kung nagustuhan ninyo, paki-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. May link din kung saan pwede ninyong suportahan ang channel. At dahil dyan, mahal na mahal namin kayo at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode. Paalam, paalam.